Badlas pe. Malapit na kami. I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric, I'm up in my feelings. I double vision 'cause I love tonight. It's electric. Place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, kurong pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple thousands. Tingnan po ninyo, ang ganda ng binigay ni Harvey sa akin ba? May regalo siya sa akin. Ito ay ritual. Ang ganda po nito at ang bango. Ito siya. Ang bango ng kandila. Wow, bango. Yan siya. Diba? Binigay sa akin ni Harvey. Thank you, Harvey. Gusto ko ba yan to? Nung birthday ko last time, ilang taon ba ako? Nung 32. Nung nag-party ako dito sa bahay. Niregaluhan din ako ng kaibigan ko na Pilipina din, taga si Michelle, pangalan din. Niregaluhan niya ako ng ganito talaga din. Ang ganda. Meron pa nga akong ganito, hindi pa naubos. Oh, yan. Good morning po sa inyong lahat. Kasama ko pala si Martin at si Fiona. Sunday ngayon dito sa Germany. Nandito kami sa simbahan dahil magsimba kami. Kaya magkanta din sila Fiona. Dami pa ring snow dito. Yan sila. Yung dalawa kong kasama. Tahimik pa kaya. 11:15 pa mag-start. Ano pa lang? 10:45. Pasok na tayo. Ngayon, sila Martin at Fiona at saka yung tatlong bata. Mag-ano na sila. Magpunta na sila sa mga bahay-bahay na kakantahan ng mga bata. At ako ay uuwi kasi hindi kami kasya sa auto. Uwi na lang ako. Sabi ko kay Martin na ihatid sana ako ng mama ng classmate ni Fiona sa bahay. Sabi ko, maglakad ako kaya ang ganda ng ang ganda ng panahon. Hindi na nag-snow ulit at hindi naman madulas yung dinadaanan ng mga tao. Kaya maglakad ako.
para exercise. Uy, okay. Dami ba nating nakain kahapon doon sa party ni Daniel? Para matunaw. Maglakad si Mami Rose. Sobrang tahimik ngayon dito sa Germany. Baka Sunday man. At sirado ang mga tindahan ngayon. Ano talaga ngayon? Ang family day, rest day. At hindi naman magandang better dahil winter pa, malamig yung mga tao. Pero marami namang ano no, mag-walking ng kahit ganito ang panahon, marami pa rin. Kami maglakad-lakad siguro kami mamaya. Tingnan na lang kung may gana pa si Martin mabas mamaya kay maglakad-lakad ba yun sila. Mapagod yun. Samahan ninyo ako maglakad ha, pauwi. Di ba tingnan ninyo yung mga dinadaanan ng mga tao. Hindi naman siya madulas. Walang snow. Ang snow nasa gilid-gilid lang. Kaya hindi nakakatakot maglakad pauwi ng bahay. Uwi na tayo kay maglinis ako. Dahil bukas eskwela na naman, mga bata. Balik eskwela na naman. Tingnan niyo yung mga ibon, oh. Paalis na naman sila. Malapit na ako sa amin. May bulaklak dito, oh. Kawawa naman to, eh. Ano na, oh. Nasira na yan kaya lamig. Ganda pa naman ang kulay. Sino kaya naglagay dyan? Baka nahulog yan ba? Hindi napansin nung nagdala niyan. Ito na po yung daan na sinasabi ko sa inyo nung isang araw na hindi kami dumadaan dito pag maraming snow sa gitna. Lalo na pag basa ang snow dahil madulas. Walang snow ngayon, oh. Ay, shit, may water. Dito kami ngayon ni Martin sa Verdul. Nagyaya tong kumain tong asawa ko sa Chinese restaurant dito. Wala kasing Chinese restaurant na sa Plettenberg. Ay, meron pa palang isa pero hindi namin gusto yung ano nila ba. Dito kami sa Verdul. Kauuwi lang nila yan. Galing sila ng simbahan. Tagal nila natapos. Mga alas 4 na siya na uwi. Tas ngayon dito kami. Sana bukas pa ang Chinese restaurant dito. Busog man ako ba? Nagkain ako kanina ng bahaw. Meron akong kanin ba? Nagkain ako kanina sa bahay. Nung pinadala din ni Harvey na karne kahapon ng lechon. Chats! Hier in Breddelstad, die machen immer viel something. Guck mal, hier ist nicht mehr viel Schnee. Ja. Die haben sowieso kaum geschneit. Guck mal, hier liegt nichts. Sabi ko kay Martin, dito sa Verdul, malapit lang to sa Plettenberg. Ano yung city nila? Ano talaga ba? Nilalagyan talaga ng asin lahat ng... Hindi naman lahat, pero... Kunti na lang yung snow dito kumpara sa Plettenberg. Oh, ito na nga. Yeah. Kita na ako ng basurahan. Sabi ni Martin, mas mataas palang Plettenberg kaysa dito sa Verdul. Kaya pala na wala na masyadong snow dito.
Doon kasi sa amin, ang dami pa. Kita naman po ninyo kanina, di ba? Nung pauwi ako galing simbahan, malapit lang yun sa city. Ang dami pang snow sa gilid-gilid dito. Konti lang. Hey, geradeaus! Ja. Hindi na alam ni Martin saan kami punta nito. Dito pala yung Chinese restaurant. Sa ibang ano kasi kami nag-parking. Uy, alam pa ba ninyo may nangyari sa akin kanina? Ikwento ko pa sa inyo pag uwi ko. Matawa kayo na. Iwan ko kung matawa kayo o maawa kayo sa akin. Sana maawa kayo sa akin, no? Kaya hindi ba yung madali ang nangyari sa akin ay grabe. Ito kami kakain sa loob. Sa kabila kami dadaan. Ito yung mga ano nila. Tapos na kami kumain ni Martin. At ito yung aking ano. The world needs people exactly like you. Sana all. Dahil na? Ano? Sorry. Ganda ng anong building na to. Luma na pero ang ganda ng pagka ano niya, renovate niya. Martin, oh, may tatapon na basura. Oh, merong ano siya to? Carpet. What? Carpet. May stool, merong upuan, merong computer, merong pang laruan. Ha? Ya, bukti niya, babasin niya si Imahia. Sabi ni Martin, meron palang ganitong tindahan dito, itong ballboard. Yeah. Di man kami palagi punta dito, kaya hindi namin alam na meron palang ganyan. Tahimik na, no? Alas 6 pa. Gabi. Pauwi na kami, bibili pa kami ng pagkain ng mga bata. Hindi man sila sumama kay si Fiona, pagod na yun ba? Galing nga kami kanina sa simbahan. Nagsimba kami, tapos pagkatapos nagkanta sila sa kasama yung mga magko-communion din ng mga bata ngayong summer, ngayong May. Ang communion ni Fiona, no? Birthday ng mama ko. Ano ito, oh? Kumasyat? Hindi. Dahil na kain mensch da. Oh, may katse ko ma. Katse. May pusa. Guck mal, wie heißt das? Ha? Wie heißt das, Digga? Hallo. Oh, menu? Iso das? Ngayon po, nandito ako sa kusina namin sa taas. At ako po'y magluluto ngayon ng tinulang manok. Meron tayo ditong kohlrabi. Para to siyang cabbage ba yun? Basta, ito kohlrabi. Masarap po to siya sa tinulang manok. At bumili din ako ng pak choy. Meron din tayo ditong garlic. At meron din tayong natirang luya nung nag-escabeche ako. At habang nanonood ako ng tulpo, kasi may papatulpo ako. Ay, joke lang. Nanonood pala ako ng tulpo dahil naintriga po ako nung kababayan natin na pinatay sa asawa niya sa Slovenia. Kaya nanonood po ako ngayon. Kasi yung storya ng nila, parang sa amin din ni Martin ba na nagkakilala lang. Nag-start kasi kami ni Martin na mag-contact sa isa't isa. Yun January yun. Nung ako. Tas April doon na nag-start na. Nung April kami na. So na kami ni Martin magjowa na nung time na yun. Tas nung June, sabi niya sa akin, gusto niya ako pakasalan. Sinasabi ko po sa inyo, nahirapan na talaga akong magtagalog dito. Gusto na niya akong pakasalan, kaya gusto niya umuwi ng Pinas. Noon nga, nung August, siya dumating doon, at September naman kami kinasal. Kasi hindi ko alam na pag ang foreigner pala, kinasal sa Pilipinas, sa Pinas, kailangan pala na magstay doon ng
linggo bago makasal. Nilate ko na yan nalaman. Kasi yung nag-process po ng mga papers namin sa kasal ay yung agency na kinuha ko. Siya na nag-process lahat. Sinabi lang niya sa amin. At buti na lang at nakaabot pa naman yung bakasyon ni Martin. Kinasal kami ng September 3. Umuwi siya September 5 ng Germany. Buti na lang nakaabot pa nung time na yon. At kaya nga, para yung storya nung kababayan natin na pinatay, parang sa amin lang ba, mabilis lang yung, tas, si Martin umuwi nung August sa Pinas, September kinasal, para din sila din nung asawa niyang Slovenian, di ba? Mabilis lang din ang nila. Kaya sabi sa mga kwento-kwento, may problema sa, yung lalaki. Kaya nanonood ako dahil yung mama niya pumunta sa tulpo, kaya manonood muna ako, ha? At habang ako maghihiwa dito sa mga gulay na gagamitin ko para sa ating tinola. At maya-maya ipakita ko po sa inyo kung gaano po ako kasarap magluto ng tinola. Kasi nagutom na talaga ako. Alas 4:30 na dito. Si Uma natulog. Pakainin ko nga sana siya muna. Natulog man. Ihayaan ko na lang siya matulog. At ako muna mag-asikaso sa aking tinola para ako makakain na. At mag-isip din ako, meron pala akong schnitzel na gikaw para sa mga anak ko. So, yung gagawin ko sa kanila ay schnitzel na may kanin kasi gusto nila yan. Kaya yun na lang yung ulam nila. Kasi itong tinulaw, hindi ko sila maasahan dito na kumain sila nito dahil yung mga anak ko ayaw nila nito. Ayaw nila kumain ng tinula. Si Martin lang, kung dito lang si Martin, kain siya ng tinula. Basta manok lang. Si Fiona pala hindi pumasok dahil nagkasipon po yung anak ko dahil nga 2 araw po yan siyang kumakanta sa mga bahay-bahay. Noong weekend sinipon, kaya hindi ba namin pinapasok kahapon at ngayon para hindi lumala yung niya, tarangkaso niya. Yeah, naturally Samsung Gadaski. Tinanong niya kung okay pa ba yung tinapay. Alam niyo, maarte yan, bago nila kainin yung tinapay, tinatanong muna nila kung pwede pa yung kainin, hindi pa ba nag-expired. Gabis Philip da. Pragma. Okay. Yan mo yun. Magluto muna ako ha. Tapos manood ako ng tulpo. Ayan na ang tinolang manok. Konti na lang. Maluluto na yan siya. Pakuluin ko muna kasi kalalagay ko lang nung ang gulay ba. Ay na, na talaga ako. Excited na akong kumain sa napakasarap na sabaw. Ayan. Mga ba, ang gusto ko po talaga sa mga manok, no? Pag nagsasabaw ako ng tinola or sinigang, gusto ko talaga yung may mga buto-buto katulad nito. Kahit sinigang, yan din gusto ko, yung may mga buto-buto ba. Nung last time, nagbili ako ng baboy na mga maraming buto-buto. Sabi ni Martin, bakit yan? Ganyan yung mga pinipili mo. Yung konti na lang yung makain mo na Sabi ko, puro naman yan mga buto-buto. Sabi ko, mas gusto ko itong ganitong gawing sa pagsinigang, mga sabaw-sabaw. Gusto ko yung mga may buto-buto. Kasi si Martin, pag ganito, ayaw niya kasi ng mga ganitong manok Kasi takot siya na mabukog ba. Yung mga matinik na ba. Gusto niya kainin ito yung mga sabaw lang. Pero ingat din siya kasi baka may maliit daw na na buto na natanggal tapos hindi niya makita. Sabi niya sunod magsabaw daw ako, wag daw yung mga ganitong mga karne ng. Share ko lang sa inyo ba, nagtaka ako kung sino ang nagsirado ng pinto na yan. Kasi normally po po yan siya nakabukas palagi. Pero hindi ganyang bukas. So, yung bukas talaga ba yung makikita mo ano ang nasa loob. Ngayon, nagtaka ako kung sino ang nagsirado kasi hindi naman ako pumunta sa likod. Hindi ko alam. Ni-message ko si Martin kung pumunta siya sa likod, kung sinirado niya ng ganyan. Kasi yung pinto na yan, hindi na namin siya malak dahil sinira po yan ng bumbero noon nung nasunog dito sa likod ng bahay namin ba. Kaya simula noon, hindi namin siya malak. Ganyan na siya. Nakabukas palagi. Kasi yung pusa namin pumapasok dyan. Tapos ngayon, nagtaka ako kung bakit gano'n na siya. Parang nag-close na siya. O ganyan. Kasi nung last day, nung tiningnan ko sa likod ng bahay namin, hindi siya ganyan na nakasara. Kaya nagtaka ako. Yan pa rin ang snow dito sa likod ng bahay namin. Hindi pa rin siya natunaw.
Pero ano na siya, gusto ko pa naman sana maglinis sa garden namin. Yung ikat ang mga ano ba, mga sanga-sanga ba tawag niyan? Sa Bisaya, sanga. At maglinis dyan sana ako. Mag-cut lang ba? Habang malamig pa. Kasi pag malamig, walang karapata. Lalo na pag negative ang temperature. Yun siya. Mas ang ganda maglaro sa garden namin. Ng snow. Yan siya. Kita natin sa inyo. Pero dandahan na siya natunaw. Kaya ano mo ngayon? 3 degrees na yun. Katulad nito. Katulad niyan. Yan. Yan siya. Itong kahoy na to. Pakita ko po sa inyo. Yan. Gusto ko yan siyang ikat. Kaya pag summer na ulit, pag mainit na, ano na naman yan? Mahahaba naman ng ano yan. Kaya cut namin yan siya bago magting-init ulit ba. Sinabihan ko na si Martin na i-cut natin yan. Habang hindi pa naggawa ng yung mga ibon dyan, yung nest ba. Pwede pa mag-cut ng mga Ayan lang. Oh, sobrang lamig. Uy, inuuko. Yan si Uma. Hello, Uma. Pinapakain ko siya ngayon ng sabaw. Nagmarites kami ni Uma kay may ambulansya dito sa labas ng bahay namin. So, salamat sa Diyos, hindi naman dito sa amin. Ito talaga nagparking sa harap mismo ng bahay namin. Pero doon sila pumunta sa aming kapitbahay. Baka ano na naman sabihin ng kapitbahay namin, baka dito na naman sa amin. Si Uma na naman talaga yung duda nila. Ay, Uma! Salamat sa Diyos. Okay naman si Uma. Pinapakain ng sabaw.